Sa likod ng maingay na barangay tulyahan, tahimik na binabaybay ni Mang Loreto ang makipot na iskinita habang tulak-tulak ang kanyang kariton. Sa ilalim ng tirik na araw, binabalot ng usok mula sa malapit na tambakan ang kanyang matandang sombrero at kupas na damit. Pero hindi niya alintana ito. Sanay na siya sa ganitong trabaho. Sa mga taga roon, kilala siya bilang basurero ng barangay. Masipag, tahimik, at hindi mahilig makipag-usap sa kung sino-sino. Halos araw-araw, maaga siyang umaalis ng bahay para mangalakal. At malimit siyang samahan ng kanyang anak na si Dario. Pa, tingnan mo oh, mukhang maganda itong palayok, tawag ni Dario habang iniaangat ang isang sirang clay pot mula sa tumpok ng basura. Huwag mo nang kunin yan, anak. Sirang-sira na. Sagot ni Mang Loreto, binibilisan ang paghakot ng mga plastik na bote at bakal na mapapakinabangan. Pero hindi pinakinggan ni Dario ang ama. Maingat niyang pinunasan ang alikabok mula sa palayok gamit ang laylayan ng kanyang punit na t-shirt. Bagamat bitak-bitak at tila walang halaga, may kakaiba itong disenyo na umagaw sa kanyang pansin. Maganda pa naman pa, gusto ko lang itabi, anya, at maingat na isinilid ang palayok sa isang lumang bag na dala. Si Dario ay isang 9 na taong gulang na bata. Tahimik, mapagmasid, at may kakaibang interes sa mga lumang bagay. Habang karamihan ng mga bata sa barangay ay abala sa paglalaro ng text at tumbang preso, siya naman ay laging nagbubusisi ng mga sirang gamit. Sa bawat lakad nila ni Mang Loreto, napupuno ang maliit niyang kwarto ng mga lumang bote, pinggan, palayok, at kahit anong mukhang antike sa paningin niya. Ang kanyang nanay na si Aling Menchi, bagamat natutuwa sa hilig ng anak, ay madalas siyang pinagagalitan dahil sa kalat. Dario, anong ginagawa mo sa mga yan? Tanong ni Aling Menchi nang makitang inilalabas ng anak ang kanyang koleksyon. Ma, hindi po ito kalat. Magaganda po sila oh. Parang may kwento ang bawat isa. Sagot ni Dario habang itinuturo ang isang luma at basag na pinggan na tila may ukit na ibon. Napabuntong hininga si Aling Menchi. Dati siyang labandera, ngunit dahil sa arthritis, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Ang lahat ng bigat ng kabuhayan ng pamilya ay nasa balikat ng asawa niyang si Mang Loreto. Kaya tuwing may extra na oras si Dario, tinutulungan niya ang kanyang ama sa pangangalakal. Subalit hindi maikakaila ni Aling Menchi na may kakaibang sigasig sa mukha ng anak tuwing nakakahawak ito ng lumang gamit. Isang hapon, habang nag-aayos si Dario ng kanyang mga koleksyon sa kanyang maliit na kwarto, napansin niyang may lumang libro sa ilalim ng mga sirang pinggan. Binuksan niya ito at nakita niyang ito pala'y tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang elementary textbook noong dekada 70. Bagamat punit-punit at kupas na ang mga pahina, sinimulan niyang basahin ito. Dito niya natutunan ang mga sinaunang kwento tungkol sa barter trade, mga mangangalakal na Intsik at Arabong dumadaong sa kapuluan, at ang kahalagahan ng pottery sa sinaunang kultura. Sa mga gabing walang kuryente, ginagamit ni Dario ang liwanag ng gasera para makapagbasa. Minsan, naririnig siyang binibigkas ang mga nakasulat na talata. Ang ganda pala ng kasaysayan natin, ma. Ang mga palayok pala dati, hindi lang ginagamit sa pagluluto. Ginagamit din ito para sa trade, para sa ceremonies. Anya, habang tumitingin sa nanay niyang nakahiga sa papag. Kung kailan pa nabubuhay sa kalat, saka pa natutong magbasa. Natatawang sabi ni Aling Menchi, pero halata sa tono niya na may halong pagmamalaki. Si Mang Loreto, na tahimik na nakikinig mula sa gilid, ay napapangiti na lang. Bagamat hindi niya maipakita sa salita, natutuwa siyang makita ang anak na may pangarap. Naaalala niya ang mga panahon noong siya'y kabataan, nang nangangarap din siyang makapagtapos ng pag-aaral. Subalit, hindi niya inisip na mangyayari ito sa anak niya. Kahit papaano, nagiging masaya siya sa tuwing naririnig niyang masigasig si Dario na magbasa at magbukas ng lumang libro.
Isang araw, habang nagkakalkal ng basura sa tambakan, may napansin si Dario na kakaibang hugis ng palayok. Hinango niya ito mula sa lupa at pinunasan. Nang tingnan niya ng maigi, napansin niyang may nakaukit dito na tila hindi ordinaryong disenyo. "Pa, pwede ba nating dalhin ito sa bahay?" tanong niya. Tumingin si Mang Loreto sa hawak ni Dario. Mukhang masisira na agad yan sa bahay. Pero sige, kung sa tingin mo'y importante, kunin mo na. Sa gitna ng kahirapan, ipinangako ni Dario sa sarili na balang araw, ang mga kalat na tinuturing ng iba ay magiging kayamanan niya. Naniniwala siya na may halaga ang mga bagay na basta na lang itinatapon. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang koleksyon, lalo siyang ginaganahan magbasa at magbasa pa tungkol sa kasaysayan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Mang Loreto at Aling Menchi, si Dario ay tahimik pa ring nagbabasa sa liwanag ng gasera. Sa isip niya, ito na ang simula ng kanyang paglalakbay, mula sa basurahan patungo sa mundo ng kayamanan at kasaysayan. Pagpasok ni Dario sa grade 4, agad niyang napansin na ibang-iba ang kanyang mga kaklase. Karamihan sa kanila'y formal na formal sa kanilang uniforme. Manipis ngunit malinis ang kanilang puting polo, plansado ang paldang asul, at hindi pa yata nasusubukan ng putik ang kanilang mga sapatos. Napakaayos ng kanilang hitsura, lalo na ng anak ng guro, ng kagawad, at ng negosyanteng may-ari ng grocery store sa bayan. Samantalang siya, ang simpleng anak ng basurero, ay nagsusuot ng unipormeng medyo kupas na at tila sumuko na ang tahi sa manggas. Ang kanyang sapatos, kung tawagin mang sapatos pa rin, ay may malaking butas sa harap, kaya't kitang-kita ang kanyang hinlalaki. Idagdag pa ang amoy ng kariton na tila laging sumasabay sa kanyang presensya, kaya't hindi siya maaring hindi mapansin ng iba. "Anong amoy yun?" "Amoy basura." Sigaw ng isa niyang kaklase habang sabay-sabay na nagtatawanan ng iba pa. Hindi naman siya tumutugon. Tinahimik niya ang sarili, pilit na iniintindi na baka nagbibiro lang sila. Subalit hindi natapos sa ganoon. Naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Dario ang mga patutsada ng kanyang mga kaklase. Hindi lang simpleng pag-aalaska. Marami na ang tahasang iniiwasan siya. Para bang ang pagiging anak ng basurero ay isang uri ng sakit na nakahahawa. Ang pinakamalupit sa lahat ay si Inigo, anak ng PTA president at leader ng mga bully sa klase. Isang araw, sa Science Week ng paaralan, may activity ang bawat mag-aaral na magdala ng kahit anong bagay na sa tingin nila ay may kinalaman sa agham o teknolohiya. Habang ang iba ay nagdala ng electric fan parts o lumang radio circuits, bitbit ni Dario ang kanyang pinagkakaingatang koleksyon ng mga lumang palayok. Hindi ito ordinaryong palayok para sa kanya. Ito ang kanyang kayamanan, ang kanyang piraso ng kasaysayan na natagpuan mula sa basurahan. Ngunit sa mata ng kanyang mga kaklase, ang koleksyon ni Dario ay isang malaking biro. "Ano yan? Anong nangyari sa mga kaldero nyo sa bahay?" Sigaw ni Inigo, na sinundan ng hagalpakan ng kanyang mga kaibigan. Hindi pa natapos doon. Isa pang kaklase ang nagturo sa isang basag na palayok at sumigaw, "Uy, may multo yata yan. Baka kulamin tayo niyan." Naging tampulan ng tawanan ng buong display ni Dario. Tinawag nila itong bangkang kaldereta, isang palayok na may malalaking bitak na tila ba babagsak na kung hahawakan. Mas masakit pa, pati ang mga gurong dumadaan sa exhibit ay hindi rin siya pinagtanggol. Isa sa mga guro, si Ma'am Estrella, ang nakapansin sa koleksyon niya at tahimik lang nang umiti ng may pagkailang. Hindi man tahasang pinagtawanan ni Ma'am Estrella si Dario, ramdam niyang walang nagtangkaman lang na ipagtanggol siya. Parang wala nang kakampi si Dario sa buong paaralan. Napuno ng luha ang mga mata ni Dario nang pauwi siya sa araw na iyon. Ang kanyang pag-ibig sa kanyang koleksyon, nasa kanya'y kayamanan, ay tinawanan at hinamak. Ngunit sa halip na galit o poot, hinanap niya ang inspirasyon mula sa mga bagay
na laging nagtuturo sa kanya ng aral, ang mga lumang libro sa kanyang koleksyon. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang isang librong napulot niya dati mula sa tambakan. Isang lumang kasaysayan ng pottery sa Pilipinas. Binasa niya ulit ang parte kung saan sinasabing ang isang bagay na tila walang halaga ay maaaring maging mahalaga sa tamang panahon at tamang pag-unawa. Tumayo si Dario mula sa kanyang papag, kinuha ang basang-basahan at dahan-dahang pinunasan ang bawat bitak ng kanyang palayok. Hindi siya tumigil hanggang sa muling luminis at magmukhang disente ang mga ito. Habang pinupunasan, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga salitang nabasa niya. May kwento ang bawat isa sa kanila, bulong niya sa sarili. At balang araw, makikita rin nila kung gaano ito kahalaga. Sa gabing yon, bago siya matulog, inilagay niya ang mga palayok sa maayos na pagkakahanay sa tabi ng kanyang gasera. Bukas, hahanap pa ako ng mas magagandang bagay, anya sa sarili, kahit mag-isa lang siyang nagsasalita sa maliit nilang bahay. Isang araw, hindi na ako tatawanan. Isang araw, maiintindihan din nila. Sa kanyang mga mata, nagniningning ang isang pag-asa na tila hindi matitinag ng kahit anong panlalait o panunukso. Mula sa kalagitnaan ng kanyang kwarto, tumingala siya sa mga lumang gamit na nakasabit sa dingding. Para kay Dario, hindi lang ito mga basura. Isa itong patunay na kahit ang mga bagay na pinagtatawanan ng iba ay pwedeng maging yaman, hindi sa laki ng halaga, kundi sa bigat ng kasaysayan at kwento na dala nito. Sa likod ng eskwelahan, may isang lumang gusali na tila nakalimutan na ng panahon. Napalilibutan ito ng ligaw na damo at ang mga bintana nito'y laging may alikabok. Sa loob ng gusaling ito, tahimik na naninirahan si Mang Ador Manubag, isang matandang historian na matagal nang retirado. Hindi marami ang nakakaalam tungkol sa kanya. Iisa lamang ang naririnig na kwento, na minsan siyang naging consultant ng National Museum, ngunit nagretiro ng masangkot sa isang iskandalo. Dahil dito, pinili niyang manahimik at ilaan ang natitira niyang mga araw sa aklatan sa likod ng eskwelahan. Isang araw, si Dario ay nagtatago mula sa mga kaklaseng madalas siyang iniinis. Mabilis ang kanyang hakbang, palingalinga sa paligid, hanggang sa makahanap siya ng makitid na daan patungo sa lumang aklatan. Nagulat siya nang makita niyang bukas ang pinto. Tahimik siyang pumasok, at ang una niyang napansin ay ang amoy ng mga lumang pahina. Sa bawat sulok ng aklatan ay puno ng mga libro, magazine, at dokumento na tila hindi na ginalaw sa loob ng maraming taon. Tao po? Mahina niyang tawag. Isang mabagal na kaluskos ang narinig niya mula sa dulo ng silid. Maya-maya ay lumitaw si Mang Ador. May hawak na dibuho ng isang sinaunang palayok. Sa simula ay seryoso ang tingin ng matanda, ngunit nang makilala niya si Dario, napalitan iyon ng mahinang ngiti. "Anong ginagawa mo rito, iho?" tanong ni Mang Ador. Malalim ang boses niya at tila nagmula ito sa taong sanay makipag-usap sa maraming tao kahit pa matagal na itong nanahimik. "Nagtatago lang po," sagot ni Dario. Inililihim ang mga dahilan ng kanyang pagtatago. Pero hindi na nag-usisa pa ang matanda. "Gusto mo bang tumingin sa mga libro?" Alok ni Mang Ador. Hindi agad nakasagot si Dario. Inikot niya ang paningin at napansin ang isang seksyon ng mga librong may mga pamagat na hindi pa niya naririnig. "Ano po ito?" tanong niya. Itinuturo ang isang aklat na may titulong "Ang Sining ng Palayok sa Sinaunang Pilipinas." "Ah, ito," tugon ni Mang Ador habang nilalapitan ng tinutukoy ni Dario. "Isang koleksyon ng mga lumang pamamaraan ng paggawa ng palayok. Halika, ipapakita ko sa iyo." Binuksan ni Mang Ador ang aklat at ipinakita kay Dario ang mga litrato at ilustrasyon ng iba't ibang uri ng pottery. Alam mo ba, noong unang panahon, ginagamit ang mga ito hindi lang sa pagluluto. Ginagamit din sila para sa rituals, sa trade, at minsan pa nga'y para sa mga alahas. Nakangiti si Dario
habang nagbubuklat ng mga pahina. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang taong may parehong interes sa kanya. Mahilig po ako sa mga lumang bagay, pag-amin niya. Kahit sirang-sira na ang mga ito, gusto ko pa rin silang itago. Tumingin si Mang Ador kay Dario. Tila sinusukat ang sinseridad ng bata. Kung gusto mo, pwede kitang turuan, pero kailangan mong mag-ingat. Hindi lahat ng lumang bagay ay tunay na antik. May mga dapat tingnan para malaman kung authentic ang isang pottery. Halimbawa, ang texture ng clay, ang pattern ng glaze, at ang mga marka ng paggawa. Mula noon, tuwing Sabado ay bumabalik si Dario sa aklatan. Ipinakita ni Mang Ador sa kanya ang mga lumang dokumento mula sa National Museum na kanyang itinatago. Iho, wag mo itong sasabihin sa iba, ha? Matagal na akong wala sa National Museum at gusto kong panatilihing pribado ang mga ito. Opo, Mang Ador, tugon ni Dario. Ano po bang nangyari kung bakit kayo umalis doon? Tila saglit na tumigil ang matanda, saka huminga ng malalim. May mga isyong hindi ko na gustong balikan, iho. Basta, ang mahalaga ngayon ay maituro ko sa iyo kung paano pahalagahan ang kasaysayan. Binuksan niya ang isang lumang journal kung saan nakasulat ang kanyang mga naunang pananaliksik. Tingnan mo ito, napaka-importante ng bawat detalye sa pottery. Ang isang bitak, ang isang simpleng ukit, maaaring magsabi ng 1,000 taon ng kasaysayan. Habang tumatagal, naging mas malapit si Dario kay Mang Ador. Natutunan niyang magkatalog ng kanyang mga koleksyon ng pottery, pati na rin ang wastong paraan ng pag-preserve ng mga ito. Sa halip na basta itabi sa kwarto, nagsimula siyang gumawa ng mga note cards para sa bawat piraso. Ang dating simpleng hilig niya sa mga lumang bagay ay unti-unting nagiging isang tunay na pag-aaral. Sa bawat Sabado, tila mas lalong sumisidhi ang kanyang interes. Dario, sabi ni Mang Ador isang araw, isa kang bihirang bata. Hindi lahat ng bata, lalo na sa edad mo, ay nagkakaroon ng ganitong klaseng interes. Sana'y patuloy mong pagyamanin ito. Ngumiti si Dario at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang pagmamahal sa kasaysayan. Sa likod ng lumang aklatan, sa piling ng dating historian, natagpuan niya ang isang lugar kung saan ang kanyang koleksyon ay hindi lamang kalat. Ito ay kayamanan. At sa mga mata ni Mang Ador, ito ay isang patunay na may pag-asa sa bawat bagong henerasyon na magpapatuloy sa kwento ng nakaraan. Isang araw, habang sama-samang nangangalakal sina Mang Loreto at Dario sa Clay Ridge Subdivision, napansin ng bata ang isang piraso ng basag na palayok na tila naiiba ang disenyo. Pa, sandali lang, tawag niya sa kanyang ama habang nakayukod siya sa tambak ng mga basura. Maingat niyang hinugot mula sa lupa ang makintab na tipak ng clay na may maliliit na ukit sa paligid. Kahit madilim ang paligid ng tambakan, halata ang kakaibang kinang ng mga linya sa palayok. Ano na naman yan, Dario? Tanong ni Mang Loreto, pero hindi ito pinansin ng anak. Dinukot ni Dario mula sa bulsa ang isang basahan, saka pinunasan ng piraso. Habang ginagawa niya ito, mas lalo niyang napansin ang detalye ng ukit. Hindi ito simpleng disenyo. May mga simbolo na tila hindi niya pa nakita sa alinman sa mga aklat na binabasa niya kasama si Mang Ador. Pa, maaari ko bang dalhin ito kay Mang Ador? Tanong ni Dario. Alam niyang may posibleng halaga ang natagpuan, pero gusto niyang makumpirma ito mula sa eksperto. Bagamat nag-aalangan, tumango na lamang si Mang Loreto. Sige anak, pero bilisan mo at baka masarahan na tayo ng kalsada rito. Kinabukasan, bitbit ni Dario ang piraso ng palayok patungo sa lumang aklatan. Nang makita ito ni Mang Ador, napataas ang kilay ng matanda. Saan mo nakuha ito, iho? Tanong nito habang maingat na sinuri ang piraso gamit ang isang magnifying glass. Sa Clay Ridge po, sa isang tambak ng basura. Sagot ni Dario. Nagpatuloy si Mang Ador sa pagtingin, nilalapitan ng bawat linya ng ukit. Hindi ito pangkaraniwan,
sabi niya, halos bulong. Ang mga ukit na ito ay kahawig ng mga nakita ko noon sa isang expedition. Maaaring bahagi ito ng pre-colonial trade artifacts. Malamang na dumaan ito sa kamay ng mga Austronesian settlers. Nang marinig ito ni Dario, napalunok siya. Hindi niya inaasahan na ang isang bagay na natagpuan sa tambakan ay posibleng bahagi ng kasaysayan ng kalakalan noong sinaunang panahon. Ano po ang gagawin natin dito, Mang Ador? Tanong niya, punong-puno ng excitement. Una, kailangan natin itong ikatalog, sagot ng matanda. Isusulat natin ang eksaktong lokasyon kung saan mo ito natagpuan, ang kondisyon nito, at kung ano ang mga nakikita kong posibleng marka ng panahon. Huminga ng malalim si Mang Ador. At kailangan nating magpadala ng ulat. Alam ko ang tamang tao na maaaring tumulong dito. Inilabas ni Mang Ador ang kanyang lumang typewriter mula sa ilalim ng mesa. Sinimulan niyang isulat ang mga findings, ang detalye ng ukit, ang texture ng clay, at ang posibleng pinagmulan nito. Ipapadala ko ito kay Professor Esmeraldo Jesus, paliwanag niya kay Dario. Isa siya sa mga respetadong antique collector at historian sa Maynila. Kung may makakapagkumpirma ng halaga ng piraso mo, siya iyon. Habang hinihintay ang sagot ni Professor Shu, lalo pang lumalim ang pagkakaibigan ni Mang Ador at Dario. Hindi lamang ito simpleng relasyon ng isang guro at mag-aaral, para silang maglolo na nagbabahagi na ng kaalaman at inspirasyon. Araw-araw, nagbabasa sila ng mga lumang libro, naghahanap ng posibleng koneksyon ng bawat piraso ng koleksyon ni Dario sa mas malawak na kasaysayan. Alam mo, Dario, sabi ni Mang Ador isang hapon habang nag-aayos sila ng kanilang mga katalogo, hindi lang tayo basta naghahanap ng yaman sa mga palayok na ito. Hinuhukay natin ang kwento ng mga taong ginamit ito noon. Hinuhukay natin ang kwento ng ating mga ninuno. Napangiti si Dario. Totoo po, Mang Ador. Kung tutuusin, hindi na po ito kalat. Para sa akin, kayamanan po talaga ito. Tumingin si Mang Ador sa bata at tumango. Iyan ang tamang pananaw, iho. At kung patuloy kang mag-aaral at magpupursige, maaaring ikaw ang susunod na maging tagapag-ingat ng mga kwentong ito. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Dario na hindi na lamang siya basta isang batang nagkakalkal ng basura. Isa na siyang bahagi ng isang mas malaki at mas makabuluhang kwento. Nang dumating ang sulat mula kay Professor Shu, kapwa sila kinabahan at na-excite. Ngunit bago buksan ni Mang Ador ang liham, tumingin siya kay Dario at nagsabi, "Ano man ang laman nito, tandaan mo, mahalaga na pinahalagahan natin ang mga bagay na ito. Kaya ka pa lamang ng taong may kakayahang makakita ng halaga sa mga simpleng bagay." Pagkatapos ng mga salitang iyon, binuksan ni Mang Ador ang sobre at sinimulang basahin ang nilalaman nito, habang si Dario ay nakangiti at puno ng pag-asa. Maagang gumising si Dario isang Lunes ng umaga. Bit-bit ang maliit niyang koleksyon ng pottery na naiwan sa aklatan ni Mang Ador. Madalas niyang unahan ang sikat ng araw upang makarating sa lumang gusali. Ngunit sa araw na iyon, may kakaiba. Tahimik ang paligid. Sarado ang pinto ng aklatan. "Tao po, Mang Ador?" Tawag ni Dario habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Subalit nang pumasok siya, walang sumalubong na mahinang pagtawa ng matanda. Walang narinig kundi ang ingay ng mga papel na gumagalaw dahil sa hangin mula sa bintana. Sinubukan niyang maghintay, pero nang sumapit ang tanghali, nakaramdam siya ng kaba. Hindi kailanman lumiban si Mang Ador, kahit na noong panahon ng bagyo o malakas na ulan. Sa unang pagkakataon, naisip niyang puntahan ang bahay ng matanda. Hindi niya pa ito nagagawa noon, ngunit alam niya ang direksyon mula sa kwento ni Mang Ador. Pagdating sa maliit na barong-barong ni Mang Ador, natanaw niyang may ilang tao sa labas. Lumapit siya at nagtanong, "Nasaan po si Mang Ador?" "Isinugod siya sa ospital kaninang madaling araw," sagot ng isang babaeng kapitbahay. "Bigla raw sumama ang pakiramdam niya habang nagsusulat."
Napatigil si Dario. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Anong ospital po?" tanong niya. Agad siyang tumakbo patungo sa ospital na tinukoy ng kapitbahay. Pagdating doon, sinalubong siya ng isang nurse at itinuro kung saan nakahiga si Mang Ador. Sa silid na iyon, nakita niya ang matanda, pale at mahina, ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Nang makita siya ni Mang Ador, tinangka nitong itaas ang kamay upang abutin ang maliit na notebook na nasa gilid ng kama. "Dario," mahinang bulong ng matanda, "narito, ang journal. Kunin mo." Mabilis na nilapitan ni Dario si Mang Ador at maingat na kinuha ang notebook. "Anong ibig sabihin nito, Mang Ador?" tanong niya. "Huwag mong bitawan ang iyong pangarap," sagot ni Mang Ador. "Ipagpatuloy mo ang lahat ng natutunan mo. Huwag kang titigil sa paghahanap ng kasaysayan. Ang piraso ng pottery na hawak mo, anak, ito'y bihirang kayamanan. Kumpirmado na ni Professor Shu. Maaari itong umabot ng milyon." Nanlaki ang mga mata ni Dario. "Ano pong gagawin ko dito, Mang Ador?" "Iligtas mo ang kwento ng ating mga ninuno," sagot ng matanda. "Huwag mo itong hayaang mawala." Pagkatapos ng maikling pag-uusap na iyon, kinailangan ng magpahinga ni Mang Ador. Iniwan ni Dario ang ospital na may mabigat na pakiramdam. Isang lihim na ngayon ang daladala niya, hindi lamang tungkol sa pottery kundi tungkol sa responsibilidad na iniwan sa kanya ng matanda. Habang naglalakad pa uwi, pinag-isipan ni Dario ang sinabi ni Mang Ador. Hindi niya maaring ipagbigay alam ito kahit kanino. Alam niyang kung malalaman ito ng kanyang ama, maaaring pilitin siyang ibenta ang pottery agad upang makapagbayad ng mga utang at gastusin. Ngunit para kay Dario, ang halaga ng pottery ay hindi lamang nasa pera. Ito'y simbolo ng kwento ng kanilang bayan, ang kasaysayan na nais niyang panatilihin at pagyamanin. Kinabukasan, bumalik si Dario sa paaralan. Sa kabila ng mga nangyayari, pinilit niyang gawing normal ang kanyang araw. Subalit hindi nagtagal, muling lumapit si Inigo kasama ang mga kaibigan nito. Ngumingisi ang mga ito habang binabasa ang isang pahina ng science notebook na napulot nila mula kay Dario. "Ano to, ha? Isa ka na namang bangkang kaldereta?" Sigaw ni Inigo habang nagtatawanan ng iba. "Puro kalat pa rin ang koleksyon mo, Dario," sabat ng isa pang kaklase. Napatigil si Dario. Gustuhin man niyang ipagtanggol ang sarili, pinili niyang tumahimik. Hindi nila alam ang tunay na halaga ng kanyang hawak. Sa halip na patulan ng mga pangungutya, napabuntong hininga siya at nilisan ang mga ito. Ngunit sa kaloob-looban niya, nagniningas ang isang determinasyon. Isang pangako sa sarili na balang araw, malalaman din nila kung gaano kahalaga ang kasaysayan na pinipilit nilang burahin sa kanilang mga panlalait. Sa araw na iyon, habang umuuwi, muling binuksan ni Dario ang journal ni Mang Ador. Binasa niya ang mga tala at isinulat sa kanyang isipan ang bawat leksyon, bawat kwento. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang misyon, ngunit buo ang loob niyang ipagpatuloy ang nasimulan nila ng kanyang mentor. Sa kabila ng panlalait at mga pagsubok, nanatili siyang matibay, bitbit ang pangarap at inspirasyong iniwan sa kanya ni Mang Ador. Isang umaga, dumating ang isang liham mula kay Professor Esmeraldo na may formal na imbitasyon para kay Dario. Inanyayahan siyang maging bahagi ng isang antique symposium sa Maynila, isang prestihiyosong pagtitipon ng mga kilalang eksperto sa larangan ng kasaysayan at sining. Sa liham, tinawag si Dario na young enthusiast at binigyang diin ang kahalagahan ng kanyang koleksyon ng sinaunang pottery. Bagamat labis ang saya ni Dario, agad ding pumasok sa kanyang isip ang realidad. "Mapa, paano ako makakapunta sa Maynila?" tanong niya kina Mang Loreto at Aling Menchi. "Wala tayong pambili ng pamasahe o kahit pangkain habang naroon." Nagtinginan ng mag-asawa, halatang nag-aalala. Si Mang Loreto ay napakamot sa ulo habang tinitingnan ang basag na tsinelas ng anak. "Anak, hindi natin kaya,"
sabi ng ama. Ngunit mabilis na sinagot ito ni Aling Menchi. Baka may magagawa pa tayo, ani Aling Menchi habang tinitingnan ang kanilang maliit na espasyo. Napatingin siya sa mga luma nilang gamit, ang ilang kasangkapan na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ibigay mo sa akin ang listahan ng kailangan natin. Magbebenta ako ng mga hindi na nating ginagamit. Kinabukasan, naghahanap si Mang Loreto ng mas maraming pwedeng makalakal. Umabot siya sa mas malalayong lugar, sinuyod ang bawat tambak ng basura para makakuha ng mga bakal, plastik at bote na maaari niyang ibenta. Si Aling Menchi naman ay naghahanap ng mga lumang damit, kasangkapan at maging ng mga gamit sa kusina na kaya nilang pakawalan. Hindi nila alintana ang pagod at hirap. Ang mahalaga ay maipadala nila si Dario. Nang makumpleto nila ang pera, binigyan ng ama si Dario ng kaunting payo bago siya umalis. Huwag kang matakot anak, magsalita ka ng mula sa puso mo. Ang alam mo ay mahalaga, kahit pa hindi mo pa kabisado ang lahat. Mabilis ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis at sa unang pagkakataon, sumakay si Dario ng eroplano. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, napansin niya ang mga ulap na tila abot kamay lamang. Bagamat nakaka-excite, hindi rin niya maiwasang kabahan. Ano kaya ang sasabihin nila? Paano kung hindi nila magustuhan ang sasabihin ko? Bulong niya sa sarili. Pagdating sa Maynila, bumungad kay Dario ang isang napakalaking hotel na tila isang palasyo. Pinatuloy siya sa reception area at sa bawat hakbang patungo sa conference room, parang tumitindi ang kanyang kaba. Hindi siya sanay sa ganitong kalaking lugar, lalo pat ang mga taong naroon ay mukhang bihasa at kagalang-galang. Sa loob ng hall, nakita niya ang mga eksperto na pinag-uusapan ng iba't ibang koleksyon. Karamihan ay mga profesional na bihasa na sa larangan. Nang tawagin na ang kanyang pangalan, para bang natuyo ang kanyang lalamunan. Tumayo siya, bitbit ang ilang sample ng kanyang pottery at humarap sa mikropono. Ma'am, magandang araw po. Bungad niya. Halata ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Pero nang simulan niyang ikwento kung paano niya natagpuan ang bawat piraso, mula sa tambak ng basura hanggang sa pag-aalaga nito sa tulong ni Mang Ador, unti-unti siyang nagkaroon ng kumpiyansa. Ipinakita niya ang palayok na may kakaibang ukit na inaprubahan ni Professor Esmeraldo, pati na ang ilan pang piraso na nahanap niya sa Clay Ridge Subdivision. Marahil ay iniisip ninyo, anong halaga ng mga bagay na ito? Pero kung titingnan natin, bawat bitak at bawat ukit ay may kwento. Ang mga bagay na tinuring na kalat sa tamang mga mata ay kayamanang nagtataglay ng kasaysayan. Tahimik ang buong hall habang nagsasalita si Dario. Hindi niya inaasahan ang atensyon na ibinigay sa kanya ng mga kilalang eksperto. Pagkatapos ng kanyang maikling presentasyon, nagsimulang magpalakpakan ng lahat. Nakita niyang nakangiti si Professor Esmeraldo mula sa gilid ng entablado. Hindi ko inaasahan na may ganito kabatang dalubhasa na makakatuklas ng ganitong klaseng artifact, sabi ng isang kilalang historian na lumapit sa kanya pagkatapos ng kanyang presentasyon. Lalong napalakas ang loob ni Dario nang biglang lumapit ang isang Japanese collector na nagpakilala bilang Mr. Nakamura. I'm very interested in your collection, sabi nito. Particularly this piece. I'd like to offer you 5 million pesos for it. Napanganga si Dario. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Tumango si Professor Esmeraldo mula sa gilid, parang sinasabing tama lang ang presyo. I'll think about it, sagot ni Dario. Nangingiti, pero halata ang kaba sa kanyang boses. Sa huli, umuwi si Dario na hindi lamang bitbit ang papuri ng mga eksperto, kundi pati na rin ang bagong pag-asa. Ang simpleng palayok na natagpuan sa tambakan ay naging daan upang makilala siya at maipakita sa mundo na ang kasaysayan ay nasa paligid lang. Kailangan lamang itong mapansin at mapangalagaan. Sa kanyang pagbabalik sa Barangay Tulyahan, bitbit ni Dario ang bagong kumpiyansa na dala ng opisyal
na sertipikasyon mula sa Manila Heritage Institute. Sa dokumentong hawak niya, formal na kinilala ang kanyang koleksyon bilang bahagi ng 13th century Southeast Asian ceramics. Ito ang pruweba na hindi lamang simpleng basura ang kanyang mga napulot mula sa tambakan, kundi totoong bahagi ng kasaysayan ng rehiyon. Subalit, hindi pa rin siya handang ipagmalaki ito sa lahat. Sa kanyang isip, mas mahalaga ang maipreserba ang kwento ng kanyang koleksyon kaysa sa ipagmayabang ang pagkilala. Ngunit tila hindi ito maiiwasan. Isang umaga, dumating ang isang team ng mga mamamahayag sa kanilang barangay. Hindi niya alam kung paano nalaman ng media ang tungkol sa kanya, ngunit hindi na rin siya nagtangkang umiwas. Sa halip, buong kababaang loob niyang sinagot ang mga tanong ng reporter. "Dario, paano mo nadiskubre ang mga lumang pottery na ito?" Tanong ng isa sa mga mamamahayag. "Dahil po sa pagtuturo ni Mang Ador at sa tulong ni Professor Esmeraldo, natutunan kong suriin ang bawat piraso. Napulot ko lang po ito mula sa tambak ng basura. Pero sa bawat ukit at luma nitong anyo, natutunan kong may mas malalim na kwento pala ang mga bagay na madalas nating binabaliwala." Sagot niya. Ang simpleng sagot na ito ay naging headline sa lokal na pahayagan kinabukasan. Maging sa radyo at social media, naging tampok ang kwento ni Dario. Ngunit higit sa lahat, ang pinakanaging epekto nito ay sa kanyang mga kamag-aral sa paaralan. Sa documentary na ipinalabas, ipinakita kung paano tinukoy ng mga eksperto ang kahalagahan ng kanyang mga koleksyon at kung paano na ang dati nilang kalat ay kinilala bilang kayamanan ng kasaysayan. Sa unang araw ng klase pagkatapos ng paglabas ng balita, natigilan ng lahat nang makita nila si Dario. Tahimik lamang siyang pumasok sa silid, pero naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Sa dulo ng kwarto, nakita niya si Ma'am Lilet, ang guro nila sa social studies. Lumapit ito sa kanya ng mag-isa. "Dario," mahinang sabi nito, "pasensya ka na, ha? Nung una, hindi kita sineryoso. Pero ngayon, alam ko na mali ako. Ang galing-galing mo." Nakangiti lang si Dario at tumango. "Salamat po, ma'am. Pero hindi po ako magaling. Swerte lang po talaga ako na may mga nagturo sa akin." Subalit, hindi lahat ay ganap na natuwa sa kanyang tagumpay. Si Inigo, na dati nang nangungutya kay Dario, tila hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Sa bawat kwento ng media, lalo lang itong nainis. "Ano bang meron sa kalat na yun?" bulong nito sa kanyang mga kaibigan. "Sigurado ako, sinwerte lang siya. Tsamba lang lahat ng to." Sa kabila ng pagbabagong dulot ng kanyang bagong pagkilala, sinikap ni Dario na bumalik sa kanyang normal na buhay. Nagbabalik siya sa tambakan ng basura upang mangalakal pa rin. Ngunit sa bawat hakbang niya, napapansin niyang may mga mata nang nakatingin sa kanya. Ang ilang mga tao, na dati walang pakialam, ngayon ay nag-aalok ng tulong o nagtatanong kung paano sila makikinabang sa kanyang natuklasan. "Dario, baka naman pwede mong sabihin kung saan mo nahanap yung iba pang piraso?" tanong ng isa sa mga kapitbahay. "Baka pwedeng magtulungan tayo. Pwede rin akong maghanap para sa'yo." "Ay, hindi na po kailangan. Mas gusto ko pong mag-isa lang sa ganitong trabaho." Sagot niya ng maingat. Sa kabila ng kabaitan ng ilan, naramdaman niyang may mga tao ring tila gustong makihati sa kanyang tagumpay. Ngunit para kay Dario, ang tagumpay ay hindi lamang sa material na bagay. Ang tagumpay niya ay nasa pananatili ng kwento ng mga bagay na kanyang natagpuan. Dahil dito, naging mas maingat siya sa pagbabahagi ng impormasyon. Samantala, unti-unti nang naisasagawa ang legal na proseso ng pagbebenta ng isa sa mga pinakahalagang piraso ng kanyang koleksyon. Sa tulong ni na Professor Esmeraldo at ng mga abogado, isinagawa ang mga kinakailangang dokumento upang matiyak na mapupunta ang pottery sa tamang institusyon. Isang museo na handang magbigay ng 5 milyong piso kapalit nito. Hindi ito isang simpleng transaksyon. Para kay Dario,
ang pagbebenta ay isang hakbang upang masiguro na ang pottery ay mapapangalagaan ng mga eksperto at maipapakita sa mas maraming tao. Habang binabasa ni Dario ang kontrata, nakaramdam siya ng kaunting kaba. Hindi pa siya nakakita ng ganito karaming pera at hindi niya alam kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ngunit naalala niya ang bilin ni Mang Ador. Iligtas mo ang kwento ng ating mga ninuno. Pinirmahan niya ang kasunduan at sa araw na yon, naging opisyal ang landmark deal na ito. Isang piraso ng kanyang koleksyon ang magiging bahagi na ng kasaysayan ng pottery preservation sa Pilipinas. Ngunit sa puso ni Dario, ang pinakamahalaga ay ang pagbibigay dangal sa mga bagay na dati tinuring na kalat. At kahit na nag-iba na ang pagtrato ng mga tao sa kanya, nanatili siyang tapat sa pangarap niyang itaguyod ang kasaysayan. Mula nang makilala si Dario sa buong barangay at sa kanilang paaralan, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Kung dati si Inigo ang palaging laman ng balita, ang anak ng PTA president na parating nasa honor roll, bida sa mga science fair, at leader ng student council, ngayon tila lahat ng matay nakatuon kay Dario. Hindi naman ito sinasadya ng bata, ngunit ang kasikatan niya ay nagdulot ng hindi maikakailang epekto sa kanyang kaklase. Bakit ba laging si Dario ang pinapansin ng lahat ngayon? Bulong ni Inigo sa kanyang mga kaibigan isang hapon habang nagre-review sila para sa quarterly exams. Kahit saan ako magpunta, pangalan niya ang naririnig ko. Kasi sikat na siya. Sagot ng isa sa kanyang barkada. Ikaw ba naman ang ma-feature sa TV at sabihin na may milyon-milyong halaga ang koleksyon mo? Pero hindi naman totoo lahat ng yun, di ba? Balik ni Inigo. Nakakainis lang. Ako itong nag-aaral ng mabuti. Pero siya, isang basurero? Siya ang mas pinapansin ngayon? Hindi mapigilan ni Inigo ang kanyang galit, kaya't nagsimula siyang gumawa ng mga paraan para siraan si Dario. Una, kumalat ang chismis na pineke lang daw ang pottery ni Dario. May kasabwat daw siyang propesor mula Maynila, ani Inigo sa ilang kaklase. Kaya siguro siya napansin kasi binayaran niya yung mga nagsabi na mahalaga daw ang mga kalat niya. Mabilis kumalat ang chismis, lalo't madalas magchika ang mga bata sa group chats at social media. Pero hindi dito tumigil si Inigo. Nagsimula rin siyang mag-post ng mga video online. Sinasabing, alam niyo ba kung sino si Basurang Mandaraya? Kilala niyo na siya, ang batang naglilinis ng kalat para gawing pera. Hindi talaga siya tunay na historian. Kalokohan lang lahat ng yan. Ang mga video ni Inigo ay nag-viral agad. May mga naniwala, pero mas marami ang nagtaka. Bakit naman niya sinisiraan si Dario? Tanong ng ilan. Hindi naman mukhang sinungaling si Dario. Gayunpaman, ramdam ni Dario ang epekto ng paninira. Isang gabi, habang binabasa niya ang mga bagong tala sa kanyang journal, bigla siyang napahinto at napatitig sa pader. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Mapa, bakit ba kailangan nilang gawin ito sa akin? Tanong niya sa hapagkainan. Hindi ko naman sila ginagalaw. Bakit nila ako inaaway? Huwag kang magpapadala, anak. Sagot ni Mang Loreto habang inilalapag ang isang plato ng nilagang gulay. Gawin mo lang ang alam mong tama. Hindi mo kailangang sagutin ang kasinungalingan nila. Totoo ang ginagawa mo, kaya hindi nila kayang sirain iyon. Tama ang tatay mo, dagdag ni Aling Menchi. Mas mabuti pang ipakita mo sa gawa ang totoo kaysa makipag-away sa salita. Dahil dito, hindi gumanti si Dario. Sa halip, mas lalo siyang nagtuon sa kanyang panibagong proyekto. Ang pagtatayo ng isang maliit na museo sa Tulyahan. Ginamit niya ang bahagi ng kanyang kinita sa pagbebenta ng pottery upang magpatayo ng isang simpleng silid kung saan maipapakita ang kanyang mga koleksyon. Gusto niyang ipakita sa mga kabataan sa kanilang lugar na may halaga ang kasaysayan at ang mga bagay na binabaliwala ng iba. Isang araw, habang pinaplano ang layout ng mini-museum, dumating ang ilan sa mga lokal na opisyal upang alamin ang kanyang ginagawa.
Dario, sabi ni Kapitan Tony, napakaganda ng ideya mo. Kung kailangan mo ng tulong, handa kaming tumulong. Maraming salamat po, sagot ni Dario. Gusto ko pong ipakita sa mga tao na ang kasaysayan natin ay naririto lang, naghihintay lang na mahanap at mapahalagahan. Maging ang ilang guro sa paaralan ay nagpaabot ng suporta. Si Ma'am Lilet, na dati nag-alinlangan sa kakayahan ni Dario, ay nagbigay ng ilang libro at poster para sa museo. Alam mo Dario, sabi niya, napaka-importante ng ginagawa mo. Hindi ko akalain na sa murang edad, kaya mong magsimula ng ganito kabigat na proyekto. Kahit ang ilang kilalang personalidad sa kultura at sining ay nagbigay pansin kay Dario. Isang artist mula Maynila ang nagbigay ng mural para sa harap ng mini museum, habang ang isang local historian ay nagbigay ng lektura sa kanilang barangay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalakas ang suporta kay Dario, sa kabila ng mga paninira ni Inigo. Hindi maitatanggi ni Inigo na kahit anong gawin niya, mas lalo lamang tumitibay ang pangalan ni Dario. Pero sa halip na mas lalo siyang mainis, unti-unti rin niyang napansin ang isang bagay. Hindi kailanman sinubukang gumanti si Dario. Hindi ito sumagot sa kanyang mga paninirang puri. Sa halip, ipinakita nito ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang gawa. Sa huli, naging malinaw para sa lahat. Ang tagumpay ni Dario ay hindi lamang dahil sa pera o kasikatan. Ang tagumpay niya ay nasa kanyang layuning panatilihin ang kwento ng nakaraan, kahit pa ito'y mula sa simpleng mga kalat na kanyang natagpuan sa tambakan. At para sa mga tao sa Tulyahan, naging inspirasyon si Dario na ang kahit sinong may paninindigan at dedikasyon ay kayang magdala ng pagbabago, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong komunidad. Sa tulong ng kinita niya mula sa unang pagbebenta ng pottery, natupad ang isa sa mga pangarap ni Dario, ang maipagpatayo ng isang lugar kung saan maipapakita at maipapamana sa susunod na henerasyon ang yaman ng kasaysayan na kaniyang natuklasan. Sa gitna ng Barangay Tulyahan, itinayo ang isang maliit ngunit maayos na gallery na pinangalanan niyang Kalinangan, Basura at Kasaysayan. Ang disenyo nito ay simple lamang. Ang mga dingding ay gawa sa reclaimed wood, habang ang mga shelves at display cases ay yari sa recycled materials. Sa loob, makikita ang natitirang bahagi ng koleksyon ni Dario, pati na rin ang iba't ibang litrato ng lumang tulyahan. Ang dati nitong kalsada, ang mga lumang bahay, at maging ang mga sinaunang gamit na tinanggal na sa kasaysayan. Dito ko ilalagay ang mga kwento ng mga bagay na minsan ay tinuring na basura, paliwanag ni Dario sa barangay captain nang dumating ito sa soft opening ng Kalinangan. Gusto kong ipakita sa mga bata na ang kasaysayan ay hindi lamang matatagpuan sa mga libro. Nasa paligid lang natin ito, naghihintay lang na mapansin. Napakaganda ng naisip mo, Dario, sagot ng kapitan habang iniikot ang paningin sa gallery. Hindi lamang ito para sa Tulyahan, isang inspirasyon ito sa buong bayan. Ngunit hindi lamang ang mga pottery at lumang litrato ang laman ng Kalinangan. Isa rin itong libreng library na maaaring gamitin ng mga bata sa barangay. Sa isang sulok, may mga shelves ng aklat na ibinigay ng iba't ibang donors. Nakita rin dito ang ilan sa mga personal archives ni Mang Ador na naipamana niya kay Dario bago ito tuluyang humina ang kalusugan. May mga lumang mapa, handwritten notes tungkol sa sinaunang pottery techniques at mga paboritong kasaysayan ng matanda. Dario, sigurado ka ba na ilalagay mo ang mga notes ko dito? Tanong ni Mang Ador noong dumalaw siya bago ito muling na ospital. Masyado ng luma ang mga yan. Opo, Mang Ador. Ang mga note nyo po ang bumuhay sa koleksyon ko. Kung wala ang itinuro nyo, baka wala itong Kalinangan. Sa bawat kanto ng gallery, may mga interactive displays para sa mga kabataan. Isa sa mga ideya ni Dario ay ang ipakita kung paano ginagawa ang sinaunang pottery. Sa tulong ng ilang lokal na potters, nagkaroon ng live demonstrations tuwing weekend kung saan maaaring sumubok ang mga bata ng simpleng pottery techniques. Ito ang naging paraan ni Dario
upang mas lalong maengganyo ang kabataan na pahalagahan ang kulturang Pilipino. Samantala, sa tulong ni Professor Esmeraldo, nagsimula ang isang internship program sa Kalinangan. Ang mga bata at kabataang interesado sa kasaysayan ay maaaring mag-apprentice bilang museum assistants. Tinuruan sila kung paano ang tamang documentation ng mga artifacts, ang paggawa ng mga educational exhibits, at ang paghahanda ng lectures. Huwag kang magtaka kung balang araw ay maging national historian ang isa sa kanila, sabi ni Professor Esmeraldo kay Dario isang araw. Nagsisimula lahat sa maliit na pagkilos, at ang ginagawa mo ay binibigyan mo sila ng lugar kung saan sila maaaring mangarap. Sa kabila ng yaman na unti-unting dumarating sa pamilya ni Dario dahil sa mga kinikita ng pottery deals at tulong ng mga sponsors, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Hindi siya lumipat ng paaralan kahit na kaya na nilang mag-enroll sa mas kilalang institusyon. Nanatili siya sa parehong public school kung saan siya dati nilait. Sa tuwing may nagtatanong kung bakit hindi siya lumilipat, ang sagot niya ay simple lamang. Gusto ko pong ipakita sa mga kaklase ko na kahit dito, kaya nating magtagumpay. Sa bawat hakbang ng kanyang kwento, lalong lumawak ang pagkilala kay Dario. Minsan ay tinawagan siya para sa isang interview sa radyo. Naging tampok siya sa isang podcast ng isang kilalang journalist. At nang lumaon, isinulat ni Cara Panganiban, isang kilalang manunulat ng mga aklat pambata, ang isang children's book na batay sa kanyang buhay. Ang aklat na pinamagatang Dario, Ang Batang Basura't Yaman, ay naging bestseller sa loob lamang ng ilang linggo. Sa bawat kopya ng libro, may pahina kung saan makikita ang litrato ng Kalinangan at ang simpleng mensahe ni Dario. Huwag nating baliwalain ang mga bagay na tila wala ng halaga. Baka sila ang magpakilala ng ating kwento sa mundo. Sa kabila ng lahat, nanatiling mapagkumbaba si Dario. Sa tuwing may bibisita sa Kalinangan, siya mismo ang nagsasalaysay ng kwento sa mga bisita, mula sa mga mag-aaral hanggang sa mga dayuhang turista. Ang Kalinangan ay hindi lamang naging simbolo ng pag-angat ni Dario, kundi ng pagkakaisa ng kanilang barangay sa pag-alaga sa kultura at kasaysayan. Sa bawat bisita na pumapasok sa gallery, bumabalik ang alaala ni Dario kung paano siya nagsimula. Sa isang simpleng tambakan ng basura, sa ilalim ng araw, nangangalakal kasama ang kanyang ama. Isang maulap na hapon, habang nagtuturo si Dario sa mga batang bumibisita sa Kalinangan, natanggap niya ang balitang isinugod si Mang Loreto sa ospital. Ayon sa mga kasama nitong nangangalakal sa kabilang bayan, bigla na lamang bumagsak si Mang Loreto habang nagbubuhat ng isang mabigat na sako ng bakal. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital at doon nakumpirma ng mga doktor na inatake siya sa puso. Bagamat mabilis ang naging reaksyon ng mga tao sa paligid, nanatiling kritikal ang kalagayan nito. Nagmadaling pumunta si Dario sa ospital kasama si Aling Menchi. Sa bawat hakbang patungo sa kwarto ng ama, tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib. Nang mabuksan ang pintuan, nakita niya si Mang Loreto na nakahiga sa kama. Mahina ang bawat paghinga ngunit gising at alerto. Pa, mahina niyang tawag habang lumapit. Nakita niyang ngumiti ng bahagya ang ama kahit na halatang hirap ito. Dario, bungad ni Mang Loreto. Pasensya ka na, ha? Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Pa, wag niyo pong alalahanin yan. Sagot ni Dario habang hawak ang kamay ng ama. Ang mahalaga po, gumaling kayo. Ako na pong bahala sa lahat. Tumango si Mang Loreto, ngunit sa halip na magpahinga, tila may gusto pa siyang sabihin. May kailangan akong ipakita sa iyo. Anya, habang tinuturo ang isang bag na nakasabit sa gilid ng kama. Doon, sa loob, may mga lumang papel. Thesis ko yan noong estudyante pa ako sa UP. Natigilan si Dario. Thesis pa? Ano pong thesis? Archaeology. Sagot ni Mang Loreto. Mahina ngunit malinaw. Dati akong scholar sa UP. Nagsimula akong mag-research tungkol sa mga nawalang pottery culture sa Katagalugan.
Maraming natagpuan sa Laguna de Bay, sa mga sinaunang pampang nito, pero hindi ko natapos. Kailangan kong tumigil kasi nagkaproblema sa pera. Kailangan kong buhayin ang pamilya. Nabigla si Dario sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ang kanyang ama, ang simpleng basurero ng tulyahan, ay minsang naging iskolar ng kasaysayan. Dahan-dahang kinuha ni Dario ang bag at binuksan ito. Nasa loob ang ilang mga lumang papel, kupas na ngunit nababasa pa rin. Ang pamagat ng thesis ay Ang Nawala, isang pagsusuri sa mga sinaunang palayok ng Katagalugan at ang kanilang papel sa komersyo at ritual. Habang binabasa ang ilang bahagi nito, napansin ni Dario na kahawig ng mga disenyo at materyales sa koleksyon niya ang mga inilarawan ni Mang Loreto. Pa, ibig sabihin po, alam niyo na kung ano ang mga pottery na natagpuan ko? Tanong niya. May ideya ako, sagot ni Mang Loreto, nakangiti ng bahagya. Kaya noong una mong ipakita sa akin ang mga nahanap mo, parang pamilyar na pamilyar. Pero hindi ako nag-usisa noon. Alam kong darating ang araw na madidiskubre mo rin ang halaga ng mga yan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Dario na ang kanyang hilig sa lumang bagay, ang kanyang tiyaga sa paghahanap ng mga natatanging pottery ay hindi lamang aksidente. Minana niya ito mula sa kanyang ama, na matagal nang itinago ang sariling pangarap upang unahin ang pamilya. Pa, sabi ni Dario, bakit hindi niyo po tinuloy ang thesis niyo? Sayang naman po. Wala akong magawa noon, anak. Sagot ni Mang Loreto. Kailangan kong magtrabaho para sa inyo ng nanay mo. Pero kahit kailan, hindi ko nakalimutan ang mga pottery na yun. Kaya siguro, ngayon, para bang tuwing makikita ko yung ginagawa mo, bumabalik ang pangarap ko. Napuno ng emosyon si Dario. Sa lahat ng oras na ginugol niya sa kalinangan, sa bawat araw na iginugol niya sa pag-aaral ng mga sinaunang pottery, hindi niya alam na may mas malalim pa palang ugat ang kanyang misyon. Pa, itutuloy ko po ang pangarap niyo, abinin niya. Hindi lang po para sa akin, kundi para sa atin. Hindi ko po hahayaang mawala ang kasaysayan ng mga pottery na yan. Hawak pa rin ang mga lumang papel. Napangiti si Dario habang tinitingnan ng kanyang ama. Sabay po tayong mangarap, pa. Gumaling po kayo para makita nyo kung hanggang saan makakarating ang sinimulan nyo. Ngumiti si Mang Loreto, bagamat mahina. Ikaw na ang bahala, anak. Ikaw na ang magpatuloy ng lahat. Sa mga sumunod na araw habang nagpapagaling si Mang Loreto, naglaan ng oras si Dario upang basahin at pag-aralan ang thesis ng kanyang ama. Dito niya natutunan ang mas malalim na kwento ng mga sinaunang palayok ng Katagalugan. Kung paano ito ginagamit sa mga ritual, paano ito naging mahalagang bahagi ng trade routes, at kung paano ito nagdala ng kasaysayan mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan. Habang tinatapos ni Dario ang mga proyekto sa kalinangan, dala-dala niya ang inspirasyon mula sa kanyang ama. Sa bawat bisita na pumapasok sa gallery, sa bawat batang natututo ng kasaysayan, nararamdaman ni Dario na hindi lamang siya ang nagtrabaho para dito. Si Mang Loreto, bagamat na nahimik at nagsakripisyo, ay kasama niya sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay patungo sa mas makulay at mas malalim na pag-unawa sa ating kultura at kasaysayan. Habang tinitingnan ni Dario ang nakalagay sa kanyang mesa, ang unang imbitasyon mula sa labas ng bansa, hindi siya makapaniwala. Nasa edad 15 taon pa lamang siya, ngunit ngayon ay may pagkakataon na siyang maglakbay patungong Singapore upang magbigay ng talumpati sa Southeast Asian Cultural Preservation Summit. Tila napakabilis ng mga pangyayari. Noong 1 taon lang, nagbabasa pa siya ng mga lumang libro sa silong ng aklatan ni Mang Ador. Ngayon, isang honorary speaker na siya sa harap ng mga kilalang eksperto. Mapa, sigurado po ba kayo? Hindi po ba masyadong malayo ang Singapore? Tanong niya habang nagpapakulo ng tubig si Aling Menchi. Anak, sayang naman kung hindi mo pupuntahan, sagot ng ina. Minsan lang yan dumating. Malay mo, mas maraming makakita ng kalinangan kapag nag-speech ka dun. Tumango na lang si Mang Loreto, bagamat halata ang pagkaalangan sa muka.
Huwag kang mag-alala. Kahit pa medyo mahal ang biyahe, mas mahalaga ang pagkakataon. Sa pagdating niya sa Singapore, ramdam agad ni Dario ang kaibahan ng kapaligiran. Malinis, maayos, at modernong-moderno. Ngunit sa kabila nito, may kaba siyang nararamdaman habang papunta siya sa convention center. Sa unang pagkakataon, haharap siya sa isang international na audience. Paano kung hindi nila maintindihan ang punto niya? Paano kung hindi nila pahalagahan ang mga pateri na nahanap niya? Nang magsimula na ang kanyang segment, pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Huminga siya ng malalim, itinaas ang ulo, at nagsimulang magsalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dario mula sa Pilipinas. Sa murang edad, natutunan ko pong bigyan ng halaga ang mga bagay na madalas tinitingnan bilang basura. Ang mga lumang pottery na natagpuan ko mula sa tambak ng basura ay hindi lamang simpleng gamit. Sila po ay mga bahagi ng ating kasaysayan. Habang nagkukwento siya, napansin niyang tahimik ang mga tao. Nararamdaman niyang naabot niya ang puso ng audience. At nang matapos siyang magsalita, isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Natuwa siya, ngunit mas lalo siyang natuwa nang may lumapit sa kanya matapos ang event. Hello Dario, sabi ng isang batang babae na sa tantiya niya ay kaedad niya lang. I'm Keiko. I'm from Japan. You know, I think what you said is amazing. I also collect trash art. Things that people throw away but still have meaning. Nagulat si Dario, ngunit natuwa rin. Talaga? Ganun din ang ginagawa mo? Not exactly the same, sagot ni Keiko sa English. But I do have a small collection of old toys, broken plates, and rusty tools. My father is a janitor, and I used to follow him around. One day, I started picking up interesting items. Now, I have my own little exhibit in our community center. Napangiti si Dario. Hindi niya akalain na may makikilala siyang may parehong interes. Habang nag-uusap sila, napag-isipan nilang mag-collaborate. Isang araw, nagpa siya silang lumikha ng isang online exhibition na pinamagatang Forgotten Objects. Isinama nila ang koleksyon ni Dario mula sa kalinangan at pinakita naman ni Keiko ang kanyang mga natagpuang laruan at sirang kagamitan mula sa Japan. Sa pamamagitan ng social media, nagsimula silang makakuha ng atensyon mula sa iba't ibang art school at cultural groups sa buong Asia. Dario, look! Sabi ni Keiko habang kausap siya sa video chat. Our exhibition was just featured on this big art blog in Tokyo. I can't believe how many people are interested in forgotten things. Mukhang mas marami pa tayong mahihikayat, sagot ni Dario. Salamat Keiko. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko naisipang gawing online itong collection ko. Don't say that, sagot ni Keiko. We're a team now. Dahil dito, mas lumawak ang audience ng kalinangan. Hindi lamang mga bata mula sa tulyahan ang bumibisita. Dumating ang mga dayuhang researcher na nag-aaral ng Southeast Asian trade routes. Naglabasan din ang ilang sikat na vlogger at art student mula sa iba't ibang bansa na nag-upload ng kanilang experience sa kalinangan, kung paano nila natutunan ang halaga ng mga bagay na madalas itinatapon lang. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bagay na bumabagabag kay Dario. Napansin niyang matagal nang hindi sumasagot si Mang Ador sa kanyang mga sulat. Matapos siyang umalis para sa summit, sinulatan niya ang matanda upang ibahagi ang magandang balita. Ngunit kahit isa, walang dumating na tugon. Mang Ador! Bulong niya minsan sa sarili habang nagbubuklat ng lumang notebook sa kalinangan. Nasaan na po kayo? Hindi ko po makuha ang sagot sa mga tanong ko. Kailangan ko po ang tulong niyo. Habang patuloy siyang tumutulong sa kalinangan at sa online exhibition nila ni Keiko, hindi niya maiwasang isipin kung bakit biglang nawala ang matanda. Ngunit isang bagay ang malinaw kay Dario. Hindi siya titigil sa pagsulong ng kanyang misyon. Sa bawat araw, sa bawat bisita sa kalinangan,
At sa bawat kwento na kanyang ibinabahagi, palagi niyang alalahanin si Mang Ador, ang taong nagturo sa kanya na hindi lamang kayamanan ang mahalaga, kundi ang kwento ng mga bagay na minsang binabaliwala ng iba. Habang bumababa si Dario mula sa bus na tumigil sa harap ng barangay Tulyahan, hindi may pinta ang kanyang mukha. Kanina pa siya tahimik habang nakatingin sa bintana. Iniisip kung bakit hindi siya nakakatanggap ng balita mula kay Mang Ador. Parang may kirot na bumabalot sa kanyang dibdib. Halos tumakbo siya papunta sa dating aklatan. Ngunit nang makarating siya sa pamilyar na lugar, sarado ito at tila walang tao. Pinilit niyang kumatok. Mang Ador? Tawag niya, kahit na parang alam niyang walang sasagot. Ang tagal niyang tumayo sa harap ng pinto, umaasang bubuksan ito ng matandang kaibigan. Ngunit nanatili itong tahimik. Dismayado, napilitan siyang magtanong sa kapitbahay na nakaupo sa bangketa. "Kuya, alam niyo po ba kung nasaan si Mang Ador?" Tanong ni Dario. Napakunot ang noo ng matanda at tumingin sa kanya ng may lungkot. "Iho, hindi mo ba alam? Pumanaw na si Ador isang linggo na ang nakalilipas." Halos mabitiwan ni Dario ang hawak niyang bag. "Pumanaw?" Ulit niya, parang hindi siya makapaniwala. "Oo anak, namatay siya sa sakit. Pero bago siya umalis, may iniwan siyang liham para sa'yo." Sagot ng kapitbahay habang inaabot ang isang puting sobre na may nakasulat na pangalan niya. Nanginginig ang kamay ni Dario habang kinukuha ito. Marahan niyang binuksan at nakita ang sulat na isinulat mismo ng pamilyar na kamay ni Mang Ador. "Dario, nakasaad sa sulat, hindi ko na maipapakita sa iyo ang mga susunod mong hakbang. Pero sa maikling panahon na nagkasama tayo, alam kong kaya mong dalhin ang kwento ng ating nakaraan. Ipaglaban mo ang mga kwento ng mga bagay na binabaliwala ng mundo. Ituloy mo ang nasimulan natin. Ikaw ang susi sa buhay ng kasaysayan. Maraming salamat sa lahat at hangad ko ang tagumpay mo. Ador." Napaupo si Dario sa bangketa. Hindi niya napigilan ang sarili. Bumigay ang kanyang damdamin. Habang hawak ang sulat, tahimik siyang umiyak. Dama ang kawalan ng isang taong naging malaking bahagi ng kanyang buhay. Sa kabila ng sakit, ramdam niya ang halaga ng bilin ni Mang Ador. Kung dati, ang mga pateri ang nagbibigay buhay sa kasaysayan, ngayon ay nadagdagan ito ng misyon, ang panatilihin ng alaala ng kanyang mentor. Hindi nagtagal, nagpasya si Dario na gumawa ng isang lugar para sa alaala ni Mang Ador. Gamit ang kaunting pondo mula sa kita ng kalinangan at ang tulong ng mga kaibigan at lokal na opisyal, itinayo niya ang tinatawag niyang Ador Manubag Memorial Hall. Isa itong silid sa loob ng kalinangan na espesyal na inilaan para sa mga natitirang aklat, journal at artifact ni Mang Ador. Sa pader ng Memorial Hall, nakasabit ang lumang mapa ng Katagalugan na madalas gamitin ni Mang Ador sa kanilang mga diskusyon. Mayroong mga lumang aklat na tinahi niya mismo, pati na rin ang ilang sulat na naglalaman ng kanyang pananaliksik. Pinilit ni Dario na gawing makulay at makabuluhan ang espasyo, hindi para maging malungkot, kundi para ipakita ang kasaysayan na mahal ni Mang Ador. "Gusto ko pong makita ng mga bata na hindi lamang aklat ang dala ni Mang Ador," sabi ni Dario sa isang panayam. Dalhin nila ang inspirasyon na makita ang mga bagay na minsang binaliwala at ipaglaban ang halaga ng ating kasaysayan. Sa araw ng libing ni Mang Ador, marami ang nagtipon sa barangay. Dumating ang ilang guro mula sa paaralan, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, at maging ang ilang kinatawan mula sa National Commission for Culture and the Arts. Isa-isang lumapit kay Dario ang mga ito. Pinupuri ang kanyang proyekto at ang memorial hall na itinayo niya para sa kanyang mentor. Sa gitna ng seremonya, binigyan ng pagkakataon si Dario na magsalita. Kahit mabigat ang kanyang damdamin, pinilit niyang tumayo sa harap ng lahat. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang nakaharap na kabaong. "Mang Ador," simula niya, "hindi ko po alam kung kaya ko itong sabihin, pero susubukan ko." Pinalibot niya ang tingin sa mga tao.
Hindi po si Mang Ador isang karaniwang guro lang. Isa siyang buhay na kasaysayan. Itinuro niya sa akin na ang kwento ng mga bagay, kahit gaano kaliit o kahina sa paningin ng mundo, ay mahalaga. Kaya po ako naririto ngayon ay dahil sa kanya padya. Nag-pause si Dario at pinunasan ang kanyang mga luha. Buhay na po ang ating kaalaman kapag hindi ito nakakulong sa aklat, kundi inilalahad sa bawat palayok, bawat piraso ng kasaysayan. Hindi po mawawala ang inyong aral. Mang Ador, buhay po kayo sa bawat batang tutuntong sa kalinangan, sa bawat mag-aaral na hahanap ng kasaysayan sa mga bagay na dati nilang binabaliwala. Muling pumalakpak ang mga tao. Ramdam ng lahat ang sinseridad sa bawat salitang binitawan ni Dario. Sa araw na iyon, hindi lamang si Mang Ador ang naalala, kundi pati na rin ang halaga ng misyon na iniwan niya sa batang minahal niya bilang sariling apo. Sa pagtatapos ng araw, habang nag-iisa sa harap ng Memorial Hall, tahimik na tumingin si Dario sa mga lumang aklat at mapa. Sa isipan niya, binalikan niya ang mga araw na magkasama sila ni Mang Ador. Ang simpleng pagtuturo sa aklatan, ang mga talakayan tungkol sa pottery, at ang mga pangaral tungkol sa halaga ng kasaysayan. Alam niyang kahit wala na ang matanda, nariyan pa rin ang kanyang presensya sa bawat sulok ng kalinangan. At sa puso ni Dario, ang bawat kwento ng nakaraan ay mananatiling buhay. Sa araw ng kanyang ika-18 kaarawan, hindi inakala ni Dario na darating siya sa puntong ito. Mula sa pagiging isang batang naglilinis ng kalat sa tambakan, ngayon siya na ang pinakabatang Pilipino na tatanggap ng Presidential Medal for Cultural Excellence. Tumindig siya sa harap ng entablado, pinapalibutan ng mga kilalang personalidad sa larangan ng sining, agham at kultura, habang ang palakpak ng madla ay tila hindi tumitigil. Maraming salamat po, bungad ni Dario nang abutin niya ang mikropono. Kung sasabihin ko pong sinadya ko lahat ng ito, magsisinungaling po ako. Nagsimula po ako sa wala. Bata pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tatay ko, naghahalongkat ng mga bagay na tinuring na basura. Pero sa kabila ng lahat, natutunan ko pong ang isang bagay na binabaliwala ng marami ay maaaring maglaman ng napakahalagang kwento. Habang nagsasalita si Dario, naisip niyang baliktanawin ang kanyang mga pinagdaanan, ang bawat pintas at pangungutya na kanyang kinaharap. Hindi niya maiwasang maalala ang mga araw kung kailan tanging ang liwanag ng gasera at mga pahina ng lumang libro ang kasama niya sa pagtuklas ng kahulugan ng kasaysayan. Ang dating bata na pinandidirihan at pinagtatawanan, ngayon ay tinuturing na tagapag-ingat ng kalinangan ng masa. Sa kalagitnaan ng selebrasyon, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa kanya. Si Inigo, ang dati niyang kaklaseng madalas siyang tuksuhin, ngayon ay mukhang nahihiya at nag-aatubili. Dario, bungad ni Inigo, alam kong hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa iyo noon. Gusto kong humingi ng tawad. Napatingin si Dario sa kanya. Tahimik na sinusuri ang sinseridad sa mga mata ni Inigo. Nagkamali ako, patuloy ng dating kaklase, at gusto kong bumawi. Kaya't naisip kong gumawa ng isang documentary tungkol sa kwento mo. Kung paano ka nagsimula at kung paano mo napatunayan na ang isang bagay na binabaliwala ng iba ay mahalaga. Hindi inaasahan ni Dario ang ganitong pagbawi mula kay Inigo. Pero sa halip na magduda, ngumiti siya at tumango. Walang problema, Inigo, sagot niya. Mas maganda ngang maikwento natin ang lahat, pati ang hindi magagandang bahagi. Hindi natin kailangang itago ang nakaraan para lang magmukhang perpekto. Naging tulay ang documentary upang ipakita hindi lamang ang personal na tagumpay ni Dario, kundi pati ang kolektibong halaga ng kasaysayan para sa mga Pilipino. Habang binubuo nila ito, natutunan nilang magkaisa. Si Inigo bilang direktor at si Dario bilang pangunahing tagapagsalaysay. Ang documentary ay naging nominadong pelikula sa mga international film festivals. At sa tulong ng unang grant na natanggap ni Inigo mula sa pagsuporta ni Dario, napagtanto nilang ang pagbibigayan ay nagbubunga
ng mas malalim na tagumpay. Sa huli, hindi tumigil si Dario sa simpleng pagpapakita ng kasaysayan. Itinatag niya ang Institute of Cultural Resilience, isang non-profit na may layuning turuan ang mga batang mahihirap na pahalagahan ang kasaysayan. Ang kanilang pangunahing prinsipyo ay kahit galing sa tambakan ang mga gamit, may halaga itong nadadala. Sa institute na ito, tinuruan ng mga bata hindi lamang ng tamang documentation at preservation techniques, kundi pati ang kasanayan sa storytelling at ang pagmamahal sa sariling kultura. Dario, tanong ng isa sa mga bagong scholar ng institute isang araw, paano niyo po nalaman na kaya niyong gawin ang lahat ng ito? Tumingin si Dario sa batang babae na humawak ng isang piraso ng lumang palayok. Hindi ko po alam noon, pero natutunan ko na ang tamang tanong ay hindi kung kaya ko ba, kundi kung handa ba akong subukan. At kapag sinubukan mo ng paulit-ulit, doon mo lang malalaman ang sagot. Habang pinapanood ni Dario ang mga batang natututo sa institute, ang ilan ay galing din sa mahihirap na pamilya, tulad niya. Nalaman niyang ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi lamang ang pagkilala o ang medalya, kundi ang pagkakataong maipasa ang kwento sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat batang natututo mula sa kanyang kwento, mas tumitibay ang pangarap niyang isang araw. Ang bawat piraso ng kasaysayan, kahit pagaling sa tambakan, ay muling mabibigyang buhay.